spider plants. Ayan, meron na ulit siyang mga suwi. Ayan, may mga ugat yan, pwede natin yang i-transfer kung gugustuhin natin. Halaman dito, buhay na siya oh. Hindi ko lang sure kung anong tawag dito, pero natriman na rin natin siya kanina, medyo bidibilog natin yung shape niya. Yung benjarong natin guys, ayan. So, binibreed natin ulit. What's up guys? Welcome back to Entong's World Channel. So ngayong araw papakita natin yung mga itsura ng ating mga manok after 2 weeks. Kasi nga nung nakaraan umuwi tayo dito sa ating province and pinakita natin yung mga updates dito sa ating mga alagang Chabo Bantam. So ngayon papakita natin yung itsura nila. Samahan nyo for today. Let's go! Alright guys, mag-umpisa tayo dito sa ating garden. Yung mga areas na nilagyan natin ng frog grass before, ayan, dahil tag-ulan nga, ganito yung update sa kanila. So, buhay na, pero medyo mabagal nga lang yung pagkalat niya. Kaso okay na yan para sa atin. Kasi nga, at least may improvement. And dito sa area to, nilinisan natin, naglagay tayo dito ng additional frog grass. Plus, meron dito sa area ito, bakante, nilagyan natin ng native na sili para meron naman tayong mapagkuhanan ng sili. Siyempre, hilig din tayo sa mga lutong adobo. Yan yung mga kailangan lagyan ng sili. So tayo mahilig tayo sa mga ganun. And next natin dito sa ating ayan yung mga halaman dito. Buhay na siya. Oh. Hindi ko lang sure kung anong tawag dito. Pero natriman na rin natin siya kanina. Medyo bidibilog natin yung shape niya. Plus yung iba pa nating mga tanim. Ayan, meron tayo dito yung mosquito plant. So buhay na rin siya. Ito, ayan. Yung iba naman dito, hindi pa natin na ililipat sa lupa kasi ang mga halaman na to talagang kumakalat siya. So pa-horizontal yung kanyang pagtubo. Once na ma-attach na yung kanyang pinaka-stem sa lupa, nagkakaroon ng ugat. Kaya minabuti natin ilagay na lang dito sa mga paso para ganyan lang siya, binibilog-bilog lang natin yung shape niya para mas maganda siyang tingnan. As of now, ito na yung itsura ng ating chicken garden. Ayan, medyo nag-iimpog naman na. Kahit pa paano ayan, napag-grass dito sa harapan. Buhay na rin siya kasi nga tag-ulan. Plus dito naman sa gilid, ayan, medyo makalat nga lang. Meron tayo ditong mga punla na Vietnam rose. So, dahil nga inubos ng mga alaga nating manok before, yung mga tanim nating Vietnam rose, ito lang yung mga na-save natin. At least kahit pa paano, tumutubo na siya ngayon. And yung ating mga spider plants, ayan, meron na ulit siyang mga suwi. Ayan, may mga ugat yan, pwede natin yang i-transfer kung gugustuhin natin. Pero ganyan na lang muna siya kasi mas maganda siyang tignan kapag meron siyang mga anak na nakalaylay na ganyan. Siguro pag sobrang dami na, saka tayo ulit maglilipat. Next natin, yung epicea plant natin na namatay. Yung ibang stem niya, kung titignan nyo may mga tumubo dito. Para din pala siyang cactus guys, na kapag once na mapuputulan ng mga stem, babalik din talaga yung tubo ng mga dahon niya. So ito, hintayin natin kung gaganda ba siya like before. Kasi dati, kung naalala niya sa mga previous vlogs natin, ganito yung style niya, nakalaylay sa gilid. Ayan, may mga anak-anak siya. Tapos nagpa-flower din siya ng pula. Ayan, so tignan natin yan kung mapaparami ulit natin. Plus dito naman sa area natin na to, meron tayong red lady papaya. So ito na yung bunga niya oh. Grabe oh. Dami no. Ayan, hindi lang masyadong sabay-sabay yung paglaki ng mga bunga kasi nga itong area na to, hindi siya ganong naka-direct sunlight. So pag umaga, yung mga bandang alas 10, may naharang dito na ayan, naharangan siya ng suha. So ito yung suha before. Ayan, kumapal na naman yung kanyang mga dahon. Tapos may mga bunga na rin. So, ayan. Papatanggal din natin ito niyan kasi itong suhang ito, hindi siya matamis. Unlike sa ibang suha na tanim natin, talagang matamis yung bunga. Next natin dito sa baba, ayan, may mga tinransfer tayo dito before na Vietnam rose na buhay yung iba. Pero itong iba natanggal. Hindi ko sure kung anong bumunot dito, kung mga daga ba
or yung ibang mga alaga. So syempre pag wala tayo dito, hindi natin alam kung ano yung mga nakakapasok dito sa ating chicken coop and chicken garden. So last time nga meron din tayong mga manok na nawala rito. Ang main suspect natin is yung pusa, kasi nga meron tayong namatan dito last time na pusa. Hindi pa natin matsempuan sa ngayon. So kapag meron siya, papahuli natin and bigyan natin sa may-ari. Sana kahit ikulong na lang nila. Next, ito meron pa tayong ipisya rito. Ayan. So ang ipisya naman kasi, based sa aking research, talagang gusto niya partially shaded lang. And ayaw niya ng masyadong naaarawan. So ito partially shaded kaya siguro maganda yung tubo, unlike doon. So titignan natin yan kung paano natin i-improve yung ating mga tanim na halaman. So next, dito tayo sa ating mga manok. So guys, ito na yung update sa ating mga white chabo. Ayan, naglagay tayo doon ng props na itlog. So peke yung itlog na yun. Kasi nga yung mga itlog nitong hen, dito siya sa lapag nangingitlog. So ang ginawa na lang natin, pinipon natin yung egg tapos pinapisa natin or pinasiter na lang natin kasi ayaw naman nating masayang. So ganun din naman ginagawa ng ibang breeders kapag ayaw talagang or kapag yung yung basal pa lang yung hen, hindi marunong maglimlim. So ayan yung white natin, ayan yung cock, tas yung hen na yun. So hopefully na makapag-produce tayo ng maraming white kasi yan yung isa sa mga goal natin. Magkaroon tayo ng iba't ibang kulay ng chabo rito. Ang next target pa nga natin, di ba meron tayong black mottled. Next target natin spangle. And yung anong kulay pa nga ba yung gusto natin? Pure black, yan yung mga kulay na ganyan. So yung very attractive na kulay yung kukunin natin. Tapos yung ano pa ba yung kulay na gusto natin? Nakalimutan na lang kasi natin yung tawag. So ito naman yung benjarong natin guys, ayan. So binibreed natin ulit. Pero hindi pa siya nangingitlog. So sa ngayon kinokondisyon natin, nagpurga na tayo kahapon, pinaliguan natin sila. And naglalagay rin tayo ng mga daon ng malunggay para mas maging healthy sila. Then itong inuman nila, may mga halong vitamins yan. So para mas maging maganda yung pangingitlog nila. Next, ayan, dito tayo sa ating mga kakarels. Guys, yung update sa ating mga manok dito, yung mga kakarels. So ayan, tignan nyo naman tong cock na to. Kapon napaliguan din natin yun. So, ang liit din guys, kaya tuwang-tuwa tayo kasi kahit papaano. Ayan yung project color natin, benjarong cross sa birchen. Pero ayan, yung kulay niya para siyang benjarong din ang tingin ko kasi yung legs niya yellow legs. So mas prefer natin yung benjarong na green legs. Next, ayan, benjarong pa rin yung kulay niya. May black mottled dito. Ito, isang ito, hindi ko sure kung ano ang kulay niya. Kasi, di ba nga benjarong kapatid niya itong mga to. Pero itong mga to, mas maganda yung pattern compare dito. Ayan, para siyang para siyang duckwing yung kulay. Ayan para siyang duckwing. So, after ilang months, titignan natin kapag naglugon na to, kung ano yung maging itsura niya. Next, ayan, syempre birchen pa rin natin. Ito talaga guys, ang hirap i-breed nung itong hen na to, pinakawalan na natin kasi para siyang na-stress lagi dito sa cock na to. Kaya ang gagawin natin, yung mga eggs niya, kukolek natin, papisa din dun sa isang hen na naglilimlim. Meron tayong first 4 pieces na itlog. So yun na yung first batch na pinapisa natin. Tapos benjarong pa rin na light color, ayan. And mga benjarong pa rin, ayan. Tapos dito guys, ito yung sitter natin. Ayan, yung sitter. Oops, tumili tayo itlog. So yung mga yung mga itlog na na-collect natin kahapon, dito natin nilagay para hindi sayang. Kasi ito yung mga una ng itlog, di naman fertile. Next, ayan, yung mga white natin. Ayan, nakawala, gumaganda na rin siya. Yung tail niya medyo bumubuka na rin. So ayan yung mga natin, maging broadcock natin yan. Ayan, dito pala yung Cornish bantam natin guys. So akala ko kasi hen ito. Ayan yung mga Cornish na galing sa Pampanga. So ito, meron na tayong cock dito. Tumitilawak na yan. Tapos ito yung hen natin. Ayan ayan, mga Cornish bantam natin. Plus ito yung ating mga black mottled na
na Chabo. Ayan. Tapos yung Cochin Ball Frizzle. Ito, hanapan natin ng partner kasi hindi natin siya pwedeng i-pair dito sa kapatid niya. So, gusto natin makuha tayo ng non-frizzle na Cochin Ball. So, yung mga alaga natin guys, oh. Lalo itong ganda ng kulay, oh. Pag nag-out din pala tayo guys, hindi tayo masyadong nagbebenta ng sobrang mahal kasi ano naman to eh, yung iba dito, ito mga binibenta natin ng mas mura. Ito kasi 3,000 ang pasa natin dito. Yung iba nga nagugulat pa kung bakit 3,000 raw. Akala siguro nila mga ordinaryong bantam. Pero syempre, gaya rin ng mga pinagkuhanan natin, 3,000 pataas din ang bigay nila sa mga yan. Lalo ito breeder age na to. So hindi naman tayo papayag na ibibigay natin ng murang halaga. Luging-lugi tayo sa ganun. Kaya ayan, mag-alaga tayo ng mga gusto nating kulay, libangan. So meron tayong pure Thailand and Thai blood. Yung pagka Thai blood niya medyo mataas naman na yung dugo. Sa mga pure Thailand naman, syempre alam naman natin na mga Chabo, alam natin pinanggalingan talaga niyan. Kahit i-research niyo yan, nanggaling yan sa dugo ng Japanese Bantam. So kung ano man ang tawag diyan, respeto na lang natin, pero syempre mag-base tayo kung ano yung tama, tsaka dun sa research talaga, mag-research tayo lagi para alam natin kung ano talagang tamang declaration sa mga manok na to. So syempre sa Thailand, magaganda talaga yung mga manok. Wala tayong, hindi tayo against doon kasi talagang dinevelop nila yung itsura ng mga Japanese Bantam. So at yan lang muna ang ating video for today. Sana nagustuhan ninyo. Shoutout sa ating mga subscribers and kita-kita ulit tayo next vlog dito sa Entong's World Channel. Happy farming po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang yung ating mga pinagkakalipangan para hindi tayo maboring. Ingat po lagi. God bless and always take care. Bye-bye.